Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nakapaloob sa ikatlong linggo ng Advento. Ang araw nito ay tinatawag na linggo ng galak o Gaudete Sunday. Ang sentro sa Ebanghelyo ngayon ay ang pangangaral ni Juan Bautista ukol sa binyag at ang responsibilidad ng taong nakatanggap ng sakramentong ito. Marinig na nangangaral ni Juan Bautista sa ating mga Kristiyano ang tungkol sa pagtupad na ating sa mga liturgunit na ating mababasa sa Ebanghelyo sapagkat alam niyang hindi lahat ng binyag ay natutupad at ang iba na may maaaring makitang tao lang. Ibig ng Diyos na walang sinuman sa atin ang mawalay ng pagkasanhi ng pagkaputol natin mga tao sa Kanya. Kaya't sa panahong ito ng ating paghahanda, patuloy din ang pangangaral ng simbahan tulad ni Juan Bautista upang magkaroon tayo ng pagkakataong talungin ang ating mga sarili kung nakatutupad ba tayo o handa ba tayong humarap sa muling pagparito ng Diyos. Ating dito kasama sa ating panalangin ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Marikin Gabonitas, Reverend Berlas, Frederian Sares, Winsel M. Sales, Natividad Timora, Edna Directo, Wolves Tunggal, John Allen Ricania, Rolando Manalo, Rowena Reserve at Michael Candelario. Magsilayo po tayong lahat at ating nawitin ang pambungad na away.
manalangin tayo. Ama malakas po ang aming loob na ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan, lalong-lalo na kapag ang gawang ito ay inuusig, inuuyam at pinagtawan. Mas naisinawa namin ito kaysa magpadala sa daloy ng mundo na magdadala sa amin sa tiyak ng kapahamakan. Sa pagsindiri katong kagila ng mundo, iwanagan mo ang puso at iwa ng bawat isa. Pagsikapan nawa namin na sa Jesus, tanging si Jesus at tanging si Jesus ang pupuyan ng lahat ng aming mga pagpupunyagin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo kami, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang pagsitipo na tatlong kandila. Di mabilang ang mga pagpapala ko ng Panginoon. Binigyan mo kami ng napagandang kalikasan. Binigyan mo kami ng katalibuhan upang dinangin ang lutod. Bagamat ang tao ay kasala sa pagkakamali, sila ay masumika. Buo ka lang sa pareho ay itinanggap. Sinuko ang iyong mga anak upang ang aming mga sala ay mapaling lahat. Tagapin mo ang aming alay na sinting iwanan para sa ikatlong linggo sa panahon ng Advento. Kaya turuan mo maging galang ang kasayahan sa dahilan sa pamamagitan ng aming salasamang pagtuon sa tawag ng panahon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos sa walang hanggan. Amen. Paspasan mo, Diyos, at nawa ang liwanag ng kandila at kagalakan ay patuloy na magiging at mag-iwanag sa buhay namin upang sa araw-araw mapustos kami ng iyong kadalatan, O Diyos. Ito'y aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo namin Panginoon. Amen. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon,
Bisaya. Ipagkaloob mo sa amin ang katatagan ng loob sa gitna ng lahat ng mga pagbabagong nagaganap sa kapaligiran at sa aming buhay. Upang sa mamagitan ng pangaral ni Juan Bautista, kami manatiling tapat sa pananampalataya hanggang sa muling pagkabuhay ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama. Gayon din ating isama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang karawan, lalong-lalo na sina Marimit Caputilas, Redred Berlas, Tineria Salis, Rinzel A. Salis, Natividad P. Mora, Ignalin Recto, Wolf Tunggan, Jan Allen Ricanya, Rolando Manalo Jr., Rowena Recebe, Michael Candelaria. Nawa o Panginoong Diyos, ang buhay at pagpapala o Panginoon ay pagkaloob sa kanila o Diyos upang sa araw-araw mapuspos na yung kalakasan, kagalakan, pag-ibig at kasaganaan. At amin din dinadalangin o Panginoon ito kami mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo na may nagrabisisyo o disability sa Priyat, Padre Minutok at Apang Kristin ka ilangin. Nawa Panginoon ay pagalingin mo sila o Diyos at bigyan karakasan o Panginoon. At aming inaalam at dinadalangin ang mga kapatid na sumagkabilang buhay na, lalo-lalo sina Aida Durante, Robin Durante, Jonathan Sevilla. Nawa Panginoon ang pagpapalag kaloob ng buhay na walang hanggan ay pagkaloob mo sa kanila o Panginoon upang buhay na may kapayapaan na walang hanggan sa iyong kaharian. At ang aming patuloy na panalangin na may pagpasalamat ang Lord sa Dimas Sponsors. Nawa o Diyos ay pagpalain mo sila at kabayan upang may kalakasan, kagalakan at kasaganan ng buhay sa patuloy na paglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang lahat ng iyong pinalangin sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon na buhay at nagahari kasama mo at ang Banal na Espiritu, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga pagbasa. Sa mga panahong minsan, ang tao'y naaapi, nalulungkot at problemado. Ang Diyos ay parating nariyan at hindi niya pinababayaan ang mga lumalapit sa Kanya. Mula sa Diyos ang kulay na kasiyahan at kagalakan nating mga tao. Sa Diyos matatagpuan ang kulay na pag-ibig. Dahil siya ang ama ng lahat, na patuloy na nagmamalasakit sa kanyang mga anak at siyang tunay na kumakalina sa ating lahat anumang oras at panahon. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophidias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay dalis na ni Yahweh. At itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kaligtaan mo ang hari ng Israel. Si Yahweh, wala nang kasawian dapat pang katakutan. Sa araw na ngayon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag mahina ang inyong loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, para bayanin ng tagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya ay masayang naawit sa laki ng kagalakan, gaya ng irilang sa pesta. Ililigtas kita sa iyong kasawian upang huwag mo nang maranasan ang katustahang bunga nito. Tingnan mo, sa panahon iyon ay harapin ko ang mga umapi sa iyo. Pagagalingin ko ang mga lupo at titipunin ang mga itinakwil. At ang kanilang mga kahiyan ay papalitan ko ng karangalan at katanyagan sa buong sanlibutan. Ibabalik kita sa iyong tahanan sa panahon iyon.
sa panahon kayo'y aking tinipon. Oo, gagawin kitang tanyag at akila sa gitna ng lahat ng bansa sa lupa. At paunarin kitang muli. Si Yahweh ang nagsabi nito. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Nagdalaman ng ipalit sa kalungkutan, pagmamahal ng ipalit sa kalikasan ng puso, at paghahandog ng ipalit sa pagkakamasarili. Ito ang tunay na kagalakan ng paglilingkod sa Diyos at ang tunay na paghahanda sa muli niyang pagparito. Ating pong pakinggan ng pangalawang pagbasa. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalang kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalang kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat at ang mga di mahirap na kapayapaan ng Diyos. At mag-ingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Ang Panginoon ay sumayo. At sumayo. Ang banal na Ebanghelyo na kay San Lucas, Kabanata 3, nagsimula sa talata 7 hanggang talata 18. Luwalhati sa iyo, Panginoon si Kristo. Maraming mga tao ang lumapit kay Juan upang pabautismo. Ayulahin ang marunong, sabi niya sa kanila, sino ang magpabala sa inyo upang tumakos sa kaparusahang darating? Ipagkilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nasisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito na mali na kalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakambana ang mapalakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi magkaroon ng mabuting bunga ay pinuputol at inihagis sa aboy. At tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gagawin ng mga paipagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang mabautismo at tinanong nila sa kanya, Guro, ano bang dapat kaming gawin? Sumagot, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghingi ng kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit o unang pagpaparana ng ito po. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Marami sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at nakakala ng marami si Juan at kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Hindi makapangyarihan kayo sa akin at hindi ako karapat-dapat na maglalag ng kalit ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kaligayang pagalisin ng dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang namalit, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pag-hayag ng mabuting balita. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Pagpupuri sa iyo, Panginoong Kristo. Magsiyo po ang lahat para sa mga pangalan.